What's up na naman sa inyo mga ka-MB? Siyempre, nandito na naman tayo upang maghatid na naman sa inyo siyempre isang makabuluhang vlog about na naman sa mga pato natin. So maraming nagtatanong, mga ka-MB sa atin hanggang kailan daw ba pwedeng gamitin ang ating mga inahin? Kumbaga, kailan sila pwedeng palitan o dispatchahin sa madaling salita mga ka-MB ng mga bagong inahin natin. Kasi, ang inahin mga ka-MB, isa sa pinaka-importante sa pag-aalaga ng pato. Kasi ang mga inahin o yung mga hen natin na pato, yan yung nagbibigay sa atin ng maraming mga alaga. Yan yung nagpaparami sa ating mga alaga mga ka-MB. Lalo, isang pisaan ng pato, umaabot ng 20 to 30 ang mga inakay. So, isang beses mo lang sila mapakinabangan o makapag-breed is biglang dami na yung inyong mga alaga. So, ayun, mga ka-MB, yan ang pag-uusapan natin. Bibigyan ko kayo ng mga signs na papalitan nyo na yung inyong mga inahin. So, ang unang-unang sign mga ka-MB, dire-diretso tayo sa vlog natin, ay pag ang pato mo ay matanda na. So, mga ka-MB, maraming taon na pwedeng mabuhay ang ating mga pato. Maabot sila ng 10 to 12 years. So, yung pag sinasabi kong pag matanda na, kailangan nyo ng palitan, ito yung nagkakaroon na sila ng ugali na nakakalimutan na nila kung saan-saan na sila nangingitlog. Yun yung sinasabi kong matanda na mga ka-MB. Kumbaga, makakalimutin na. Minsan, sa isang pugad mangingitlog, minsan sasama doon sa isa. Kumbaga mga ka-MB, wala na siyang permanenteng pugad. Mga ka-MB, may mga ganung pato. Minsan, sa lapag na lang nangingitlog, mga ka-MB, sa sobrang katandaan na nga, o sa sobrang hindi na siya healthy mga ka-MB, iba-iba na yung nagiging ugali niya, hindi na katulad nung dati. Pag ganun yung pato nyo, pag sa iba-iba na po nangingitlog mga ka-MB, tapos nanggugulo, sumasama sa ibang pugad, kahit wala naman dun yung mga itlog niya, is palitan nyo na po. So yun yung unang-una mga ka-MB, matanda na, makakalimutin na ang ating pato. So pangalawa mga ka-MB, kailangan pong palitan ang inahing pato mo kapag dumating na sa point na nangitlog na siya. For example, kahit matanda, kahit bata ang inahing pato mga ka-MB, pag kumakain ng itlog. So yun, napakasamang sign nun mga ka-MB. Hindi pagka nakita mo na sarili niyang itlog kinakain niya o itlog ng ibang pato kinakain niya, tanggalin nyo na yun mga ka-MB, no? Maaari kasi yung ganong pag-uugali is mahawa ng ibang pato, no? Yung kumbaga kumakain na sariling itlog. Wala kang mapapapisa pag ganon mga ka-MB. Ibig sabihin, lahat ng itlog niya, pag naglimlim siya, makikita mo na babawas. Ibig na nadadagdagan yung mga itlog, nawawala isa-isa. Ibig sabihin yun, kinakain niya. Ano ba yung sign na may kumakain ng itlog mga ka-MB? Pag may mga nakita kayo na, ayun, basag na itlog, mga maliliit na shells, ibig sabihin yun, na natitira, tapos sobrang baho ng pugad, mga ka-MB, ibig sabihin, syempre, doon niya kinakain, ibig sabihin nun, kumakain siya ng itlog. So, palitan nyo na. Pangatlo naman, mga ka-MB, na sign na kailangan nyo ng palitan ng inyong inahing pato is, pagka hindi siya marunong maglimlim. O mga ka-MB, wala siyang napapapisa o napakakonti ng napipisa sa mga nililimliman niya. May mga ganong kasing pato mga ka-MB. Kahit pare-pareha siya, kahit magkakapatid yan, may marunong maglimlim talaga, may hindi. No, kunyari, nangitlog siya ng 15, napapisa niya is 2 lang. Bigyan nyo pa siya ng isang chance. Sa susunod na breeding season, nangitlog ulit siya ng 15, hindi naman nababasa, okay naman yung pugad, tapos konti pa rin yung napisa. Lahat na sisira. Maaari nyo pa siya bigyan ng isang chance. Kung talaga mabait kayo, bigyan nyo pa siya ng isang pagkakataon. Pag ganun pa rin mga ka-MB, sa pangatlong beses na nangyari sa kanya yon, na wala siya napapapisa o konting-konti lang yung napapapisa niya, is pwede nyo siyang palitan. Bakit? Bakit papalitan? Kasi sayang lang po yung pinapakain nyo sa kanya. Hindi siya nagiging productive. So yun yung pangatlong sign na kailangan nyo ng palitan mga ka-MB. Walang napipisa, hindi marunong maglimlim ang inahing pato. So sa una, maaaring ganon, tapos bigyan nyo ng chance sa susunod hanggang sa pangatlo. Pag ganon talaga yung ugali niya, hindi siya marunong maglimlim, kailangan nyo na po siyang palitan ng ibang inahin para hindi sayang yung pinapakain nyo at mga vitamins na ibinibigay nyo. So yan mga ka-MB, umabot na tayo sa last na sign na ito importante din to mga ka-MB, no? Huwag mong gagawing inahin o kailangan palitan mo ng inahin mo o dumalaga mo pag siya ay may kapansanan mga ka-MB. O kanya, alam nyo pa yung mga angel wings na tinatawag mga ka-MB, yung mga baliktad yung pakpak, yun, may mga kapansanan, hindi sila magandang inahin mga ka-MB. Maaari kasi yung ganon
na disability nila is makuha ng kanilang mga anak. So yun mga ka-MB, pagka yun may mali sa katawan, for example mga ka-MB, yun nga yung baliktad yung pakpak, o kaya sobrang liit niya, bansot mga ka-MB, tapos sobrang payat, so hindi siya magandang quality ng inahin, kailangan nyo ng palitan yan. So maikli lang yung vlog natin mga ka-MB, yun lang yung mga sign na kailangan nyo ng palitan ang inyong inahing bibe, para hindi po sayang, hindi nasasayang yung pinapakain natin sa kanila at mga vitamins. Marami naman dyan mga ka-MB, pagka nakapagpisa kayo, mamili kayo ng magandang inahin doon, itry nyo, trial and error po yan, itry nyo muna kung magaling, tas pag magaling, ikip nyo po yan. Hindi naman tayo basta-basta nagkakatayo, nag-aalis ng inahin. Ang madalas nga na kinakatay natin, yung mga barakong bibe o yung mga lalaki. Kasi yung mga inahin, napaka-importante niyan. Kagaya nga na sinabi ko, yan ang magpaparami ng mga alaga mo. So, ayun lang mga ka-MB, sana may natutunan kayo sa maikli nating vlog. Hanggang sa muli nating vlog. Salamat sa panonood.